Nabalita Oo. yung virgin coconut oil, pinag-aaralan din. Tuloy-tuloy na. Okay. Awa ng Diyos ay inapruban na ng ethics board ng UP Manila. Kaya ngayon ay in the process of enrolling na sila ng patients. Pangalawang study ito kasi nga yung una, ongoing na sa Santa Rosa, yung Santa Rosa Community Hospital at kung madalang ang dating ng pasyente doon. Kasi pinili namin yun dahil gusto naming meron din tayong sample ng outside of Manila. Okay. So yun naman ay yung mga mild and suspected cases. Kaya lang madalang ang dating ng pasyente. Pero nakiusap natin kami. na pinag-aaralan pa lang, Secretary. Nakiusap kami sa isa pang ospital, yung Medical City na katatayo lang nila ng branch sa Santa Rosa. Payag naman sila pero dadaan pa rin sa kanilang ethics board. May sariling ethics board yung Medical City. So, hihintayin lang namin ng clearance. Pwede na kaming mag-recruit doon sa kanilang mga pasyente. At meron pa kaming isang gustong kausapin ngayon na isa pang pangatlong ospital doon din sa area ng Santa Rosa at Calamba. So, ito ay ongoing na, pareho, dalawa. At saka tayo ay nagpe-prepare na rin. Baka sakaling i-try natin. Actually, nag-set aside na kami ng pondo para sa Tawa-Tawa at Lagundi. Kasi sila ay mga approved na ng FDA for different sickness. Yung Lagundi sa ubo, yung Tawa-Tawa ay health supplement sa dengue. Malay natin, kaya ginagawa yung mga bagong formulations, baka umepekto rin sa COVID-19. At bukod doon, may bago kaming approved. Yung, hindi ko lang alam ang detalye kung ano ibig sabihin ito. Yung melatonin, na karaniwan yun ginagamit din na gamot at ang alam ko din parang sa flu yata but I'm not sure, but existing gamot siya, so we're trying to repurpose. So ongoing naman po ang ating mga researches, pati na yung WHO clinical trials, pati na yung Avigan trial. So hopefully, sabi ko nga, kung hindi man tayo maunag dun sa vaccine, yung ating collaboration, matututo tayo. Okay, Secretary. Wow, sana magdilang anghelo tayo para yung problema ng Pilipino ay maibsan naman. Thank you very much, Secretary. Ang gusto ko na idagdag, kasi kahit matapos itong COVID-19, kailangan maghanda din tayo ng kakayahan para sa vaccines dahil hindi natin masabi kung kailan dadating na naman ang iba na namang klaseng virus. Naku po. Sige. Huwag naman. Hindi ba? Nagdaan na tayo sa H1N1, nagdaan na tayo sa SARS, CoV-2, nagdaan na tayo sa Ebola, iba-iba. Kaya kailangan ready rin tayo. Okay. Secretary, maraming salamat po at good morning. Lahat, good morning.